ang nanay, pagkakain, automatic may toothpick. And I would catch myself. Halimbawa, minsan hindi pa ako kumakain, naglalaro ko ng toothpick. That was nanay. Natungkulin sana ko yung routine ng mga Yung? may isang episode din na may isang episode din po na mag-share mo rin yung story mo kayo about na dire-diretso ko na lang din po since mo sakaling mayroong episode about nanilisi nga po ay paano mo siya mag-share sa amin, i-describe mo siya in 3 words kung anong pwede mo ma-describe ay nanilisi 3 words plus ano yung mga fondest memory mo talaga sa kanya na dala-dala mo hanggang ngayon? Sa dami ng mga memories mo po. Nanay was funny. She was strong. And she was kind. 3 words. Kind, strong, funny. Memories, unang pumapasok sa isipan ko yung ang hilig ko sa toothpick. Pagkakain, hindi na marunong gumamit ng marunong. Saktan ako. Ang nanay, pagkakain, automatic may toothpick. And I would catch myself. Halimbawa, minsan hindi pa ako kumakain, naglalaro ko ng toothpick. That was nanay. Pagkatapos, meron siyang mga joke na Namana mo yun sa kanya, kaya boy, Namana. toothpick. namana ko talaga sa kanya. Asa yung toothpick na yan, may kwento siya, na paulit-ulit na alam na namin lahat nasa bahay namin, kapatid ko, lahat kami, pero paulit-ulit na ikunikwento at tawa siya ng tawa sa sarili niyang kwento. Na meron tayong 2 pamilya sa restaurant, isang mayaman, sa isang mahirap. Tapos lahat ng order ng mayaman, ginagaya ng mahirap. Halimbawa, chop suey, sabi naman ng mahirap. Isang chop suey, pinarinig doon sa mayaman. Fried chicken, patatin, gano'n. Gagayahin lahat. Tapos, pagkatapos ng dinner, sabi ng mayayaman, tingin na ng toothpick, sabi nila, toothpick, and nanay would laugh. Tawa na siya ng tawa doon. That's a memory because kahit gaano kahirap yung pinagdaanan ng nanay sa buhay, ay yun, nakakahanap siya ng dahilan ng para maging masaya. Di ko rin malilimutan yung birthdays were never celebrated. Pero kaya hindi ako makarelate yung kailangan maghanda, hindi ko alam ang spaghetti sa Borongan Eastern sa ng panahon namin. Dinadala kami sa simbahan, uwi sa bahay, pag-swerte ka. Pero hindi ako naganap. Hindi talaga naganap. Hindi ko alam yung mga hotdog, saka ko na lang nalaman yung hotdog joke. Wala kaming ganun. I was not payak yung buhay namin, pero lahat ng kapaligiran namin, pareho namin eh. So there was no reason to complain. Ang strength ng nanay, naalala ko nung ang tatay ko po ay pumanaw in the arms of my grandmother, in the arms of his mother, inside a taxi cab, on the way to San Juan de Dios, dito sa Manila, December 28. Namatay ang tatay, dead on arrival sa San Juan de Dios. What followed, medyo blurry yung memory ko. Pero what followed was, yung sister ko at ako, we were in the lobby of the hospital for like 7-8 hours. Hindi namin alam kung anong gagawin namin dahil hindi namin alam kung paano lalabas yung katawan ng aming ama sa ospital dahil wala kami mabayan. Hindi namin alam, wala naman kami mga pera. So, but we stayed in the lobby. Ang nanay was in the province, hindi naman siya makatawid dito sa Maynila dahil malayo ang Samar. During that time ay nagbubus kami mula konduktor ng bus ang tatay ko. Doon nag-umpisa. Nanay ko naman was guro. So ang nanay was in Samar. One of my uncles, parang siya yung asawa ng kapatid ng aking ama, half sister of my father. Arrived in the hospital, binayaran siguro, I don't know exactly what happened, nailabas namin, nadala namin sa Samar ang katawan ng aming ama. But this is the moment that I do not forget. Nung nasa Samar na, sabi sa akin ng nanay, boy, I was
second year college. Boy, naka-prenda, kumbaga sa waray. Naka-mortgage, naka-prenda ang bahay natin sa Philippine National Bank. Hindi ko alam kung paano natin mababayaran. Nanay was parang, she's telling me, matter of factly, she knew that I couldn't do anything, but she wanted me to know na may problema siya pagkatapos may inig ng tatay. To this very day, hindi namin pag-usapan ng nanay bago siya pumanaw. Hindi ko alam paano niya nabayaran, pero she managed to pay the loan. Hindi ang nanay, yung first instinct niya ay magbenta, o di kaya umutang, o kaya gano'n. Hindi. Which is very me. Doon ko naman na yung hanggang maaari ayaw ko umutang kasi tatakot ako dahil yung utang namin sa bangko, dumikit sa isipan ko yun.